Paraiso ng mga aswang na isinulat sa isa sa ating magaling na Pulmos warrior na si Lynn Traya Ritera o sa kanyang pen name sa Faith, Love, Hope. Iba ang tingin ni Alexander sa lahat ng mga babae mula nang inabando na sila ng kanyang ina at sumama ito sa ibang lalaki. Kaya marami na siyang pinangakuan ng kanyang pagmamahal, ngunit lahat ay napapako at pinaglalaroon lamang niya ang mga babae. Para sa kanya ay pare-pareho lamang ang lahat ng babae, makakati. Hanggang nalipat sila ng tirahan ng kanyang ama sa isang maganda at tila paraisong lugar. Muling nag-asawa ng taga roon ng kanyang ama at meron itong isang morena at magandang anak. Sinumpong na naman si Alexander sa kanyang pagka-playboy at biniktima ang kanyang stepsister na si Winona. Ngunit, ang di alam ng binata na halos lahat ay mga aswang ang nakatira sa lugar na iyon. May biglang dumating na isang babae. Naging dayo din sa paraisong lugar at agad na balita na isa itong bantog na babaeng manghuhula ng kapalaran. Gusto ni Alexander at ng kaibigan na magpahula sa sinasabing babaeng naging dayo. Kaya nabigla na lamang si Alexander nang makita ang sinasabing babae. Nagpropesiya ng mga pangyayaring darating sa buhay ng isang tao. Siya si Gandara, isang dalagang manghuhula ng kapalaran at may kakaibang kagandahang taglay. Alam ni Gandara ang sikreto ng paraisong lugar na iyon, ngunit kailangan niyang mamalagi roon para sa isang misyon. Nagmamadaling nagtago si Alexander nang makita niyang paparating si Grace. "Dad, nandito si Grace. Sabihin niyong wala ako." Nababahalang wika ni Alexander at nagtago sa loob ng kwarto nito. At malakas na isinira iyon. Nagtatakang naiwan na lamang si Lauro dahil sa reaksyon ng anak kung bakit natatakot itong paparating ang girlfriend nito. Pagdating ni Grace, "Tito Lauro, nasaan ang anak niyo? Ilang araw na niya akong iniiwasan pagkatapos malaman niyang buntis ako. Kailangan panagutan niya ako." Nakapamaywang na wika ni Grace. "O, ano? Buntis ka?" Gulat na tanong ni Mang Lauro. "Oo, buntis po ako at siya ang ama. Nung una hindi ako maniwalang isa siyang playboy at manloloko dahil sa mga matamis niyang salita. Pero ngayon naniniwala na talaga ako na totoo pala ang mga sinasabi ng lahat." Galit na wika ni Grace. "Grace, wala ditong anak ko. Hindi pa siya umuwi mula kanina." Pagsisinungaling ni Mang Lauro. "Kailangan ko siyang makausap. Alam ko pong lilipat na kayo ng tirahan sa isang araw. Isa din yan sa hindi niya sinasabi sa akin." Patuloy na wika ni Grace. Nang si Alexander naman ay pinagpapawisan na nagtatago sa loob ng kwarto nito. Nang makaalis na si Grace, ay lumabas kaagad si Alexander. "Ano na namang kalokohan ang ginagawa mo, Alex? 2 buwan mo palang nakikilala si Grace, ngayon binuntis mo na agad siya. Bakit laging sakit ng ulo na lang yung ibinibigay mo sa akin, ha?" Parang tumaas ang dugong singhal ng ama kay Alexander. "Daddy naman, hindi ko yung kasalanan, no.
Basta isang babaeng easy to get at makati. Yun talaga ang mangyayari sa kanila. Ang mabuntis. Kampanting sagot ni Alexander. Ayusin mo yung ugali mo, Alex. Lilipat na tayo sa isang araw ng tirahan. At sa bago nating tirahan ay sana huwag mong dadalhin ang ugali mo yung roon. Dapat magbago ka na. Galit na sermon ni Lauro sa anak. Ang tagal pa ng isang araw, Dad. Para matakasan ko si Grace. Nakangising sagot ni Alexander. Inis na iniwanan na lang ni Lauro ang anak. Noong bata pa kasi si Alexander, ay iniwan na siya ng kanyang ina at sumama ito sa ibang lalaki. Ang nakaraan. Mami! Huwag mo po akong iwan! Umiiyak na pagsigaw ni Alexander nang makitang dala-dala na nito ang malaking bag. Tumakbong nakayakap ang 8 taong gulang na si Alexander sa kanyang ina at umiyak ng malakas. Mami! Huwag niyo po akong iiwan! Huwag kang aalis! Huwag mo kaming iwan ni Daddy! Anang bata habang mahigpit na nakayakap sa ina ito. Ano ba? Lintik na batang to! Hoy, Lauro! Kunin mo itong anak mo! Ang kukulit! Anak, hayaan mo ng mami mo. Mas mahalaga pa sa kanya ang kabit niya kaysa sa atin. Nandito naman ang Daddy. Hindi kita pababayaan, anak. Lumuluhang wika ni Lauro sa anak at pinatahan ito. Kaya lumaki si Alexander na may kimkim na galit sa sariling ina at iba rin ang tingin nito sa mga babae habang ito'y lumalaki at nagkakaisip. Galit na galit siya sa kanyang ina, kaya para sa kanya, halos ng babae ay katulad lamang ng kanyang ina. At balak ngayon ng mag-ama na sila'y lilipat ng lugar. Sa lugar ng Calatrava. Ang Calatrava ay may malawak na bulubundukin at isang napakagandang lugar. May isang baryo sa lugar ng Calatrava na napapaligiran ng kabundukan at tila paraiso ang ganda ng tanawin. Muling may nakilalang babae si Lauro na naging karelasyon nito. At ang babae na ito ay taga doon. Nakatira sila sa Paraiso Barrio. Ito ang tawag sa Barrio Manara. Uy! Paring Lauro! Huwag kayong tumuloy sa paglipat ng baryong yan. Balita ko. Ay halos mga aswang ang naninirahan dyan. Gulat na wika ng isang kakilala ni Mang Lauro. Pare naman. Huwag maniwala sa chismis na yan. Walang katotohanan yan. Sagot pa ni Mang Lauro. Hindi lang 1 o 2 tao nagsasabi niyon kay Mang Lauro, kundi marami. Ngunit hindi siya maniniwala tungkol sa mga chismis na halos mga aswang ang nakatira sa baryong Manara. Isang beses na nakapunta si Lauro sa nasabing lugar at sobrang nagustuhan ni Lauro doon dahil bukod sa napakaganda ay napakatahimik. Lahat ginawa ni Alexander upang di lamang siya makita ni Grace. Kaya dumating na lang ang araw ng kanilang paglipat ay talagang hindi ito nakita. May kaya sina Alexander sa buhay. Hindi sila mayaman, ngunit hindi rin naman sila mahirap. Habang bumayabiyahe na sila, papuntang Calatrava, ay nakahinga na ng maluwag ang binata. Hoy, salamat! Tapos na talaga tong problema ko kay Grace. Ani ni Alexander. Ako ang natatakot sa iyo sa mga ginagawa mo, Alexander. Hindi ka ba nakukonsensya sa mga ginagawa mo kay Grace?
Ang dami pang nilolokong babae. Di ka ba natatakot? Baka makarma ka niyan. Ang galit na panenermon ni Mang Lauro sa kanyang anak. Daddy, galit ako sa mga babaeng easy to get. Ayusin muna nila ang sarili nila. Huwag silang lumandi sa akin upang hindi ko sila mabiktima. Kasalanan nila yan eh. Huwag silang gumaya sa asawa mo. Mga malalanding babae. Ang tinutukoy nito ay ang kanyang ina. Mula nang iniwanan sila nito at sumama sa ibang lalaki, ay hindi na sila binalikan nito. Natahimik na lang si Lauro sa sagot ng anak. Gusto ko, huwag mong dalhin ang ugali mo roon sa bago nating titirhan. Huwag mo akong ipahiya roon, anak. Puro mababaitan tao roon. Maliwanag ba? Ani ni Lauro. Natigilan ang binata at hindi sumagot, ngunit lihim na napangiti. Gamit ang kanilang sasakyang multicab, ay nakarating na sila sa lugar ng Caltrava at ang baryong Manara ay malalayo-layo pa roon. Totoo nga sobrang ganda ang lugar na ito at kung gaano kaganda ang syudad ay mas lalong maganda rito. Ganda ng view ng baryo na bagong tirahan nila ng kanyang ama at medyo malaki din pala ang bahay na pinagawa ng Daddy Lauro niya sa lupang nabili niya roon. Sa ilang araw na pamamalagi ng mag-ama sa baryo Manara, wala silang masasabi dahil puro mababait ang mga taga roon. Hindi naman dikit na dikit ang mga bahay ng baryo. Kundi may ilang metro din ang distansya sa bawat bahay roon. Kaya tahimik at talagang mapayapa ang lugar. Sari-saring mga alagang hayop ang makikita sa malaking bakante roon. At may malalaki ring mahabang ilog na dumadaloy mula sa paanan ng mga bundok. Isang araw ipinakilala ni Lauro sa anak ang babaeng ipinalit nito sa ina. Nabigla ang binata nang makita ang babaeng gusto ng ama. Medyo mataba itong babae at matangkad, ngunit maganda naman at may kayumangging balat. Lolita, ito ang aking nag-iisa at minamahal kong anak na si Alexander. Anak, siya si Tita Lolita mo. Ang sinasabi ko sa iyong magiging pangalawa mong ina. Pakilala ni Lauro sa anak sa magiging ka-live-in partner. Si Lolita ay residente sa Barrio Manara mula pagkabata hanggang sa tumanda ito. Magandang araw po, Tita Lolita. Ang bati ni Alexander na napangiti naman si Aling Lolita dito. Makikita talaga sa itsura nito ang kabaitang taglay. Kaya hindi na tumanggi pa sa Alexander na itong ipalit ng ama sa kanyang ina. May mga anak din si Aling Lolita. Isang babae at kambal na lalaki. Matagal na patay ang kanyang asawa. Dinala ni Aling Lolita ang kanyang mga anak sa bahay ng mag-amang Alexander at Lauro dahil gusto na talaga ni Lauro na makipag-live-in kay Lolita. Nasurpresa pa si Alexander nang makita ang maganda at morenang dalaga na anak ni Aling Lolita at ang kambal na anak nitong lalaki. Nagtaka pa si Alexander kung bakit maputi ang kambal na lalaki at sina Aling Lolita at ang dalagang anak nito ay morena lang. Pero nagpasalamat na lang din si Alexander na mukhang mababait naman ang mga ito. Hanggang may napadaang isang lalaking mukhang kaedad lamang niya. Nakita niyang mahirap lang siguro ito dahil sa mga suot nitong punit-punit na t-shirt. Pre, bago lang ba kayong lipat dito? Tanong pa nito sa kanya. Ay oo, mag-iisang buwan pa lamang kami. Bakit po pre? Bagong lipat ka rin pala rito. Kasi ako mag-iisang buwan pa lang dito. Kung ganoon, pasyal na lang lagi tayo dito. Para may bago naman akong kaibigan.
Ako nga pala si Alexander. Ikaw? Tawagin mo na lang akong Kaloy. Sagot naman nitong natawa. Pagsapit ng gabi, sa bahay nila, sina Aling Lolita. Kaya pala sinadya ng kanyang ama na 4 ang ipagawang kwarto ng bago nilang bahay. Dahil isa sa kambal na lalaking anak ni Aling Lolita. Isa sa dalagang si Winona. Isa din sa kanyang ama at kay Aling Lolita at isa din sa kanya. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, noon lamang may narinig si Alexander na isang kalampag sa may bandang kusina nila. Hindi niya alam kung anong gamit ang nagbibigay ingay. Pero ang mga asong naririnig mula sa mga kapitbahay sa unahan ay matagal na niyang napapansin na halos gabi-gabi ay umuungol ang mga ito at maiingay na tumatahol. Pero sabi ng kanyang ama, ay ganun lang talaga sa probinsya. Maingay talaga ang mga aso, lalo na't nasa bundok sila, nasasakupan. Muling may narinig ang binata na kalampag sa labas, kaya bumangon siya at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Lumabas si Alexander at tinungo ang kusina kung saan nagmumula ang ingay. Nagulat ang binata nang makita ang pusang itim na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Meow! Meow! Parang galit pang tinig ng pusa habang matapang itong nakatingin sa kanya. Chi! Bakit ka nakapasok dito, ho? Pagtataboy niya sa pusang itim. Ngunit parang hindi lang siya naririnig nito. Mas lalo pa tong humuni at tinitigan pa siya nito ng matalim. At maya-maya ay lalapitan pa siya nito. Nabigla si Alexander sa ginawa ng pusang itim. Kaya napatakbo itong tumungo sa kanyang kwarto at mabilis na isinara iyon. Anong klaseng pusa iyon? Na tila demonyo. Sa susunod malilintikan na siya sa akin. Ang sinabi ni Alexander sa kanyang sarili. Kinabukasan, tanghaling tapat. Pagod na si Gandara habang naglalakbay patungo sa Baryo Manara. May nakita siyang malaking punong kahoy at saglit siyang nagpahinga sa lilim nito. Humihingil siya sa layo ng kanyang narating. Galing siya sa kabilang malayong kabundukan at nilakbay lamang papuntang Baryo Manara. May baon siyang isang nilagang itlog at mga biskwit at tubig sa kanyang bag. Kaya saglit muna siyang kumain habang nagpapahinga sa ilalim ng malaking punong kahoy. Kinakabahan si Gandara sa kanyang misyon, pero kailangan niya maging matapang para sa kanyang layunin sa Baryo Manara. Nakalumang bestida lamang siya at nakasombrelong yari sa dahon ng buli at nakatsinelas. Pagkatapos kumain ng biskwit si Gandara, nagpalingalinga siya sa paligid. Biglang uminit ang kanyang kwintas na suot. Ibig sabihin, may masamang nilalang sa kanyang paligid. Abangan ang ikalawang yugto ng ating kwento.